Breaking news! US, Japan, Canada at Pilipinas nagsagawa ng maritime drills para kontrahin ang bagong batas na ipinatupad umano ng China sa West Philippine Sea. Samantala, isang sundalo ang sugatan sa banggaan umano ng barko ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Pang Hilonggo, Please subscribe and like. and share. Ayon naman sa balita, nagsagawa umano ng joint patrol ang Pilipinas kasama ang pangunahing kaalyado nito na Estados Unidos, Japan at Canada nito lamang linggo sa West Philippine Sea. Ito ang pangalawang bisis na nagkaroon umano ng multi-maritime cooperative activity ngayong taon. At ayon pa dito, noong Hunyo 16, 2024, isang barko ng Japan sa Maritime Self-Defense Force ang kasama ang mga katapat mula sa Philippine Navy, US Navy at Royal Canadian Navy na nagpapatibay ng kanilang pangako na palakasin umano ang pangrehiyon at international na cooperation bilang suporta sa isang libre at bukas na Indo-Pacific sa panahon umano ng multi-maritime cooperative activity sa South China Sea. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang mga ganitong aktibidad umano ng apat na bansa na mga kaalyado umano ng Pilipinas ay para hadlangan ang patuloy na pagiging agresibo umano ng China dyan sa West Philippine Sea. Lalo na umano ngayon, may bagong batas na ipinatupad umano ang China na trespasser at na magditin na 60 na araw sa mga dayuhan umano na maglagpas sa kanilang mga teritoryo. Subalit, ang sinasabi umano ng China na teritoryo ay ang Scarborough Shoal na pilit umano inaangkin na China kahit yan ay isa sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. At ayon pa sa balita, ang mga maritime activities umano sa West Philippine Sea kasama ang Pilipinas, Japan at Estados Unidos at Canada ay nagpapakita ng pagsama-sama ng mga bansa na ito upang palakasin ang regional na security at cooperation. At ayon pa dito, ang Pilipinas at Japan ay nagsasagawa ng maritime cooperative exercise na naglalayon umano palakasin ang ugnayan at mutual cooperation. Ang mga aktibidad na ito ay nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Indo-Pacific region na nagpapakita ng matibay na pagkakaibigan sa pagitan umano ng Philippine Navy at Japan Maritime Self-Defense Force. At ayon pa dito, ang Pilipinas at US ay nagdaraos ng joint maritime activity sa West Philippine Sea upang mapalakas ang interoperability at mapalakas ang regional na peace at security karaniwan. Ang mga aktibidad na ito ay kasama sa combined air at naval patrol sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone upang palakasin ang kakayahan ng parehong armed forces at pagbabantay ng territorial sovereignty. At ayon pa dito, ang paglahok ng mga bansang ito sa joint maritime activity ay nagpapakita ng commitment sa multilateral cooperation na nagpapakita ng isang interes sa pagpapanatili ng katiwasan at seguridad sa Indo-Pacific region. Ang Pilipinas at Japan, US at Canada ay nakikilahok sa iba't ibang multilateral maritime activities sa West Philippine Sea upang palakasin ang partnership, mapalakas ang interoperability at mag-ambag sa regional security at stability. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, sa pamamagitan ng mga joint maritime exercise ay nagkakaroon ng mas malalim na ugnayan at cooperation ang Pilipinas at iba pang mga bansa tulad ng Japan, US at Canada. Ang pagkakaroon ng mas malalim na connection ay maaaring magbigay ng mas matibay na suporta sa Pilipinas laban sa agresibong kilos ng mga barko umano ng China sa West Philippine Sea. Dagpa dito, ang regular na pagsasanay ng joint patrol ay nagpapalakas na interoperability sa pagitan ng mga bansa kung saan mas madaling makapag-ugnayan at makapag-aksyon sa mga insidente sa dagat. Ito'y maaaring maging hadlang sa potensyal na agresibong hakbang ng ibang bansa sa West Philippine Sea. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang Mutual Defense Treaty umano ng Pilipinas at Estados Unidos, magkakabisa lang umano ito kapag merong nasawi na tauhan umano ng Pilipinas diyan sa West Philippine Sea. Diyan lang daw umano gagawa ng aksyon at tutulong ang Amerika sa Pilipinas dahil yan umano ang pinagkasunduan umano ng Pilipinas at Estados Unidos. Yan ang umano ang Mutual Defense Treaty na pinagkasunduan ng dalawang bansa. At ayon pa dito, sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang bansa sa Pilipinas sa pagpapatrolya at pagpapanatili ng seguridad sa West Philippine Sea, lumalakas ang posisyon ng Pilipinas laban sa anumang paglabag sa kanilang teritoryo. Ito ay nagpapadama sa China at iba pang bansa na may mga kaalyado ang Pilipinas handang tumulong sa pagprotekta sa kanilang karapatan. Sa pamamagitan ng multi-maritime activities na ito,
lumalakas ang diplomatikong posisyon ng Pilipinas sa pandaigdigang komunidad. Ito ay nagpapakita ng determinasyon ng bansa na ipagtanggol ang kanilang soberanya at teritorial na karapatan sa West Philippine Sea. Ang paglahok umano ng Pilipinas sa mga multi-maritime activities kasama ang ibang bansa ay magbibigay ng mga oportunidad upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa agresibo na mga barko ng China sa West Philippine Sea na nagpapakita ng kolektibong suporta para sa regional na security stability. At ayon pa dito, ang Pilipinas ay may layuning mapanatili ang soberanya at seguridad sa West Philippine Sea upang makipag-ugnayan at magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa iba't ibang bansa upang mapalakas ang kakayahan sa maritime security. Ang Japan ay naglalayon mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa Indo-Pacific region, palakasin ang ugnayan at cooperation sa iba't ibang bansa sa riyon upang mapanatili ang regional na stability. At ayon pa dito, ang US ay naglalayong mapalakas ang interoperability at cooperation sa pagitan ng kanilang naval force at ng iba pang bansa, makipagtulungan sa mga kalyado upang mapanatili ang malayang paggalaw sa dagat at mapanatili ang peace at security sa riyon. Sa mga ganitong aktibidad ng apat na bansa na ito, layunin lang naman ng apat na bansa na bukas na Indo-Pacific, subalit ang China ay napakagahaman sa mga teritoryo na pag-aari nito kahit hindi nila teritoryo ay pilit nitong inaangkin. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? At sa iba pang mga balita. Ayon naman sa balita, isang sundalong Pilipino ang inulat na nasaktan umano sa banggaan ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at China sa karagatan umano katabi ng Ayungin Shoal noong Lunes lamang, June 17 ng umaga. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, una umanong naglabas ng payag ang bansang China na binangga umano ito ng barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Subalit, sinabi umano ng Armed Forces of the Philippines na puro umano kasinungalingan ang inilabas umano ng China na pahayag. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, papunta umano ang barko ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre para maghatid umano ng mga supply ng mga sundalo umano nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Subalit, ang mga barko umano ng China bigla na lang umanong sumulpot at hinarang ang kanilang mga barko, kaya nabangga umano ito ng barko ng Pilipinas. Tapos ngayon, sasabihin umano ng bansang China na binangga umano sila ng barko ng Pilipinas. At ayon pa dito, sinabi umano ng isang maritime security expert na si Ray Powell na 3 barko umano ng China Coast Guard at 12 na maritime militia vessel na nakadeploy umano sa lugar. Samantala, ipinakita naman ng satellite image ang isang barko umano ng Philippine Coast Guard na nakat-istasyon din malapit sa Ayungin Shoal. Dagdag pa ni Ray Powell, anya, ang Pilipinas ay tila gumamit ng ibang diskarte para sa resupply mission na ang mga PSG vessel ay hindi direktang nag-escort sa resupply vessel sa lugar. At ayon pa dito, ang pangunahing issue dito ay nananatiling illegal na presensya ang pagkilos umano ng mga sasakyang pandagat ng China sa loob ng exclusive economic zone ng pang-ekonomiya ng Pilipinas na lumabag umano sa ating soberanya at mga karapatan sa soberanya. At patuloy ang agresibong aksyon umano ng China Coast Guard ay tumitindi sa tensyon sa rehiyon. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat po.